Sige mga tao, isipin niyo na lang na dahil sa isang aksidenteng biyolohikal, ipinanganak kayo sa isang mahirap at hindi magandang bansa. Doon ka lumaki, minahal mo ito nang di mo maintindihan kung bakit. Siguro dahil sa nakasanayan, dahil sa presyo ng mga kaibigan, o baka dahil ganun talaga ang ugali ng mga tao. Pero alam mo may mali talaga sa lugar na ito, kung saan ako ipinanganak. Kaya gusto ko nang umalis. Ano man ang mangyari, gusto ko talagang umalis dito at pumunta sa isang bansa kung saan maayos ang lahat, kung saan mas maganda ang lahat kaysa sa bansa ko. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Pupunta ka sa embahada o konsulado ng bansang gusto mong puntahan at nakiusap ka sa kanila. Sinasabi mo, pakiusap, papasukin niyo ako at bigyan ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa niyo. Pagdating mo roon, sisimulan ang magandang buhay. Pero nananatili kang tapat sa bansa mo. Kahit pakiramdam mo, hindi sulit tumira ron. Napakaawa, malungkot, at magulo ang buhay. Tingnan mo ito. Inutukoy ko ang mga Moroccans sa Netherlands. Kamakailan, kung sinusundan mo ang FIFA World Cup, hindi ako nanonood ng soccer. Natalo ng Morocco ang Netherlands. Nagdiwang ang mga Moroccan sa Netherlands sa pagkatalo ng bansang nagbigay sa kanila ng lahat, laban sa sarili nilang bayan. Ang sariling bayan, na ayaw na nilang tirhan dahil sobrang pangit daw. Hindi ko maintindihan ang ganitong pag-iisip. Tingnan mo. Kaya yung mga Moroccan, basta na lang lumalabas. Sa Netherlands. Hindi dahil hindi sila pinayagang magdiwang. Kahit na sa tingin ko dapat ipagbawal yon. Kaya sinasabi ko rin ito sa marami kong Indian na tagasunod. Kapag bumibisita ang Indian cricket team sa Australia o England, sa mga stadium, mas madami kang makikitang Indian supporters kaysa Aussie. Karamihan sa mga Indian na sumusuporta sa Indian cricket team ay nakatira sa Australia. Sabi ko, hindi ko alam kung sino ang gumawa ng mga patakarang ito. Siguro ayos lang, ganito ang multiculturalism. Sa tingin ko, nagbabago na ang panahon. Palagay ko, normal lang nasahan ng host country ang buong katapatan. Tingnan mo ang mga taong ito. Tingnan mo yan. Sa tingin ko, normal lang nahingin ng host country ang buong katapatan. Tingnan mo mangyayari talaga. Magbabago ang panahon. Tingnan mo ito. Itong Moroccan na migrante, nagsimula siyang manuntok sa pulis. At halata naman, tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Hindi man lang siya na take down itong tanga. Tingnan mo, nagwawala na siya. Sige, ayos lang yan. Nabigyan siya ng leksyon. Magaling mga pulis. Sinasabi ko, ibalik ang pagiging mahigpit ng mga pulis. Kailangan natin yan. Tingnan mo to. Kailangan mong tandaan lahat ng taong to. Inapasok sila at binigyan ng magandang buhay sa Netherlands. Lahat sila. At sila ay nagre-riot. Dapat lang silang ipa-deport dahil sumusuporta sila sa isang banyagang bansa laban sa sarili nilang bansa, laban sa bansang tinitirhan nila. Dapat lang silang ipa-deport dahil doon. Pero alam mo, malinaw naman mga liberal ng kanduran ito. Mga kaliwa ng kanduran ang nagsabing, hindi, normal lang yan. Kung ikaw ay isang Pakistani na nakatira sa Australia, kumikita sa Australia, at nagpapadala ng pera pauwi sa Pakistan, ayos lang yan. At kapag dumating ang kuponan ng cricket ng Pakistan sa Australia, normal lang na magdiwang ka o suportahan ang kuponan ng cricket ng Pakistan. Totoo, ginawa ko rin yan hanggang 2021, kung tama ang alaala ko. Dahil naintindihan ko na napakahirap bitawan ang koponan na sinuportahan mo noong bata ka pa. Tingnan mo siya. Kaya, oo, dati akong sumusuporta sa kuponan ng cricket ng Pakistan. Kasi alam mo, nung lumalaki ako, nakita ko sina Imran Khan, Wazim Akram, Shoaib Akhtar, Shahid Afridi. At pagkatapos noon, naalala ko noong 2021, na-stuck ako. Na-stuck ako sa Greece. May 2021 T20 World Cup na ginaganap noon. At nakita ko ang masamang ugali ng mga Pakistani. Sa totoo lang, ayoko ng kultura nila. Ayoko ng lahat ng yon. Alam ko nakapit lang ako sa isang bagay na idinoktrina lang sa akin noong bata pa ako. Kaya, tingnan mo to, tingnan mo to.
Nagkakagulo lang talaga. Talagang kahiya-hiya. Kaya kinamuhian ko ang buong kultura ng mga Pakistani na tagahanga ng cricket. At napagtanto ko, pati na rin mismo mga manlalaro ng cricket. Wala akong pagkakapareho sa kanila. Noong 2021, tumanggi ang mga cricket team ng Inglaterra at Australia na maglaro sa Pakistan dahil sa isyung pangseguridad. Kaya nakita ko paano ang mga Pakistani. At tagahanga ng cricket ay tinutukso ang mga manlalaro ng cricket na Inglaterra at Australia at tinatawag silang parang mga tanga. Parang tinutukso nila, "Oy, security, security!" Sabi ko, "Ano ba yan? Ano bang gusto niyong gawin nila? Gusto niyo bang pumunta sila sa bansa niyong walang kwenta at isugal ang seguridad nila? Ang bansa niyo, walang kwenta." Karapatan nilang ayaw maglaro sa bansa niyo. Kaya sa tingin ko, mas na-offend pa ako kaysa sa mga Aussie o Briton. Kaya naisip ko nung araw na yon, nagdesisyon ako na wala talaga akong kahit anong pagkakapareho sa mga taong ito. Kaya hindi ko na sinusuportahan kahit ang koponan ng cricket ng Pakistan. Yun na ang huling koneksyon ko. Hangad ko mabuti para sa kanila pero wala na akong pakialam. Pero pinalaya rin ako noon. At siniguro nitong ibibigay ko ang buong katapatan ko sa bansang tinitirhan ko. At alam mo, tingnan mo, kailangan ng panahon para makarating sa ganong yugto. Pero hindi mangyayari yon kung walang pressure sa mga tao na gawin yon. Tingnan mo ito. Nagwawala lang ang mga to sa kalsada ng dahig. Ito ang dahig, mga pare. Gusto nilang litisin si Putin para sa mga krimen sa digmaan dito sa lungsod na to. Hindi nila mapigil ang mga gang dito. Itong mga gang na walang armas at bastos. Mula sa isang bansang ikatlong mundo. At gusto nilang litisin si Putin para sa mga krimen sa digmaan. Good luck dyan. Tingnan mo to. Grabe, sakuna ito. Grabe, sakuna ito. Kumusta ang multikulturalismo para sa'yo? Malinaw na nabigo ang multikulturalismo. Malinaw na malinaw. Tingnan mo yan? Wala sanang ganito kung normal na bansa ang Netherlands. Kung ito ay isang monokultural na lipunan, kung ito ay may homogeneous na lipunan, wala sanang ganitong nangyayari. Tignan mo yan. Tignan mo yan. Nakakadiri. Nagbubusina sila. Parang mga taga-ikatlong mundo na nakatira sa isang bansang first world. At natapos na ito. Dahil sa mapanirang awa ng mga kaliwa. Ayokong maniwala dyan. Tingnan mo ito. Nagdala pa sila ng mga kabayo para kontrolin ang tao. Sumigaw sila. Umuwi na. Magandang biyahe. Morocco magpakailanman. Bata. Perpektong lugar ito para magparami. Para sa susunod na Hitler. Ganyan kung paano lumilitaw ang mga tirano. Ganyan din lumilitaw ang mga malalakas na lalaki. Isang bansa na pinamumunuan ng batas kung saan hindi natatakot ang mga tao rito. Hindi gagana ang mga demokrasya. Hindi gagana ang mga lipunang sumusunod sa batas. Hindi talaga ito mangyayari. Sa huli, sumuko ang pulisya ng Olanda. Hindi na kontrolado ang dami ng tao. Tingnan mo. Nagdakbuhan sila palayo. Na-overwhelm sila. Tingnan mo kung paano sila binabato ng mga bato. Tingnan mo yan. Tumakbo sila palayo. Tumakbo palayo. Kaya sabi ko, suspendi ng konstitusyon. Pakilusin ang hukbo. Pero sa tingin ko, wala namang hukbo ang Netherlands. Tingnan mo sila. At sinuportahan pa sila ng mga lokal na puting liberal na babaeng traidor. Tingnan mo to. Sige na. Kom, we gaan ook. Gaan we doen vandaag? Ja, kom, we gaan. Nagsasaya sila.
Masaya silang kasama ang Moroccan, ang pagkatalo ng sarili nilang bansa. Ang mga babaeng ito ay nabibiktima ng sexual na karahasan ng mga lalaking ito. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang traidor na ito. Naalala ko tuloy ang phenomenon na yon. Tinawag itong Les Tundures. Les Tundures, ibig sabihin ay mga babaeng ginupitan o inahitan ang ulo. At pagkatapos ang pagkatalo ng mga Nazi sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga babaeng nakipagsabwatan sa mga Nazi, inahit ang kanilang mga ulo. Mga 20,000 babae, inahit ang ulo nila ng ganito. Tingnan mo, ito siguro ang pinakamalinaw na larawan. Naalala ko pa napanood ko ang dokumentary niyan dati. Marahil daan-daan na ang napanood kong mga dokumentaryo tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Makaramdam ako ng awa noon. Sabi ko sa sarili ko, baka sinusubukan lang talagang mabuhay ng mga babaeng ito. Dahil sinakop ng mga Nazi ang Pransya ng 4 o 5 taon. Siyempre, hindi titigil ang buhay mo. Baka kasi wala na silang ibang choice. Pero para sa akin, dito nasusubok ang tunay na katapatan. Ewan ko, hindi ko rin talaga alam. Pero kung katulad din ng mga babaeng ito ang mga iyon, kagaya ng mga babaeng ito, baka nga nararapat lang sa kanila yon. Oo, nararapat lang sa kanila yon. Lumalala na mga pare. May kailangang magbago, hindi palaging ganito. Hindi ito habang buhay. Si Geert Wilders, paborito kong Olandes, nag-post nito. F ala. At tingnan niyo ang mga Moroccan na ito. Mukhang at tingnan nyo, lahat ng Muslim, maging British Muslim, French Muslim, German Muslim, Muslim sa Amerika, lahat sila ay nagdiriwang para sa Morocco. Bakit? Dahil nakikita nila ang buong pangyayari. Nakikita nila ang lahat bilang Islam laban sa kufur, laban sa mga hindi naniniwala. Ganoon nila tinitingnan ang lahat ng bagay. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Tingnan mo ang mga Muslim na ito sa Amerika. Si Sniker kasama ang iba pa niyang mga kaibigang Muslim. Football game ito. Bakit kayo sumisigaw ng Allah Akbar? Tingnan mo. Pagkatapos, ipagdiriwang nila ang panalo ng Morocco. Anong meron sila? Anong kinalaman nila sa Morocco? Ipinagdiriwang lang nila ang Morocco dahil Muslim itong bansa at tinalo nito ang hindi Muslim na bansa. Tingnan mo. At tingnan mo ang traidor na ito. Tingnan mo ang traidor na ito. Isa siyang imigrante mula Haiti. Ang tanga naman. Tingnan mo siya. Hindi nga siya ipinanganak sa kulturang ito ng sigawan at tili ng Allah Akbar. Tingnan mo rin kung sinong nagdiriwang, si Mehdi Hassan. Nagpasalamat naman ang kuponan ng Morocco kay Allah matapos talunin ng Netherlands. Mga pare, pare-pareho lang sila at nagkakaisa laban sa mga hindi naniniwala mula sa kanluran. Kahit ikaw ay Dutch, German, Austrian, Briton o Australiano, pareho lang ang galit nila sa'yo dahil sa paningin nila, ito ay Islam laban sa mga kuffar, ang mga hindi naniniwala. Yun lang. At hinahati ng Islam ang mundo sa 2 bahagi, Darul Islam at Darul Harb. Ang bahay ng Islam, ang mga bansang Muslim. Ang natitirang bahagi ng mundo ay Darul Harb. Ibig sabihin, bahay ng digmaan, hindi mundo ng mga hindi Muslim. Ito ang bahay ng digmaan. Ibig sabihin, ay may laban tayo sa kanila hanggang magpasakop sila sa Islam. Ulit-ulit sinabi ni Muhammad na ang mundo ay pag-aari niya. Ibig sabihin, kay Allah at sa Kanya. At isa sa mga propesya niya ay, ang buong mundo ay mapapasakop sa Islam. At pagkatapos ay darating ang araw ng paghuhukom nila. Yan ang dahilan kung bakit nakikita mo ang lahat ng mga taong ito. Sa totoo lang, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang video na ito. Habang ang mga palihim na Islamista tulad din ng Mehdi Hassan at Busha Sheikh ay patuloy na niloloko ang mga taga-Kanduran sa pagsasabing ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Hindi kami nandito para sakupin, Ate Bepe. Iba pang mga Muslim. Masuwerte tayo na nabubuhay din tayo sa panahon na may mga tapat na Muslim, agresibo pero tapat naman, na gumawa ng mga ganitong video para sa atin. Pakinggan ninyo ang taong ito.
Nagsisinungaling at nandaraya tayo. Inaangkin ang hindi sa Islam. At alam mo, hindi lahat sila ay tanga. Ibig kong sabihin, hindi lahat tayo tanga. Ipinanganak ako sa Islam kaya alam ko ito. Pero yung mga hindi Muslim, hindi sila tanga. Alam nila kapag sinasabi ng mga Muslim na ito na, alam mo, Darul Islam, Darul Harb, huwag pag-usapan yan. Hindi kami nandito para sakupin. Wala kaming interes sa pagtatag ng Sharia. Sabi niya, hindi sila tanga. Di mo kailangan magsinungaling. Pakinggan mo siya. Kaya nagsisinungaling tayo at nandadaya at inaangkin natin ang mga bagay na hindi naman bahagi ng Islam. At hulaan mo, hindi lahat sila ay tanga. Alam nila kung nagsisinungaling tayo, pati kapag may nagsasabing, ang Islam ay kapayapaan. Islam ay tungkol sa kapayapaan. Bakit ka takot sabihin sa mga tao ang totoo? Hindi mo ba naisip na baka buksan ng taong ito ang Quran, basahin ang Surah Al-Anfal at makita ang mga ayat tungkol sa militar na tinatago mo? Anong gagawin mo pagkatapos? Magsisinungaling lang sila ng walang hiya. Mas nirerespeto ko pa sina Daniel Ekpo at ang scholar na ito kaysa kina Mehdi Hasan at Ma'am Dani. Sila ang mas delikado, kaya sila kinamumuhian ko. At tingnan mo kung kanino sila kumakapit. Paano sila nagkakaroon ng mas malaking impluensya? Paano nila pinapalakas ang sarili nila sa kanduran? Sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanduran, darating ang panahon na magiging imposible o hindi nakatanggap-tanggap para sa mga kaliwa na makiisa sa mga Islamistang ito. Hindi ko alam kung paano o kailan mangyayari yon. May ilang palatandaan na tayong nakita. Halimbawa, may ilang bakla, gaya ng mga taga-Gaza, na natuklasan nila ito nang bumuto sila ng isang Muslim sa ngalan ng malasakit para sa mga dayuhan o mga migranteng nasa lungsod ng Hamtramck sa US. At ang unang ginawa ng Muslim na alkalde, tinanggal niya ang mga bandila ng LGBTQ. At sila naman parang, ha! Pero sinuportahan ka namin. May ilang ganyang halimbawa pero wala pa tayo nakikitang malawakang kilusan. Kailangan mo ring maintindihan na nagiging mastuso na rin ang mga Muslim. Kaya siguro hindi magaling strategist yung alkalde ng Hamtramck. Kasi sinabi lang niya, bahala na, tanggalin ang LGBTQ bandila. Sa kabilang banda, kapag tiningnan mo ang mga Islamistang tulad ni Ma'am Dani at Mehdi Hasan, hayagan nilang sinusuportahan ang mga LGBTQ na tao. Si Ma'am Dani, para iwawagayway niya ang pride flag. Tingnan mo si Sadiq Khan, pareho rin ang ginagawa niya. Alam natin ang pananaw nila sa LGBTQ. Lagi ko itong sinasabi, kapag natupad na ang mga layunin nila, magkakaroon sila ng pagpupulong sa pinakamataas, sa rooftop, sa pinakamataas na gusali sa lungsod, at ipapatawag nila ang lahat ng LGBTQ na tao at doon na sila. Ganun ang mangyayari, pero hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam, pero nakakatawang panoorin yon. Hindi ako magsisinungaling. Baka nandun din ako sa rooftop, kasi lilipad din ako. Magmamakaawa ako sa kanila, lalo na sa mga Muslim na mananakop, kung pwede sila munang ihulog bago ako. Gusto ko lang makita ang reaksyon sa mukha nila. Biro lang yon. Hindi ko inakalang mangyayari yon dahil titindig agad ang mga lalaki ng kanduran.